Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napiktuhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayan nagkatunan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Huwebes, Enero 22, 2026. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong Dinalang. Mga tribo nga mapasakop o kung magapasakop sa Dinagyang Tribes Competition, magaperform sa mga dalanon kang hindi lang sa mga judging areas. Pag-extend sang biyahe sang fiber vessels Gimaras Iloilo, vice versa para sa highlights ng Dinagyang ginaprobahan na sang Marina. Sobra sa kamilyon ng insurance claim gin-turn over sa mga pamilya sa Barangay Tanod ng mga opisyal sa Negros Occidental. Anti-littering ordinance, anti-smoking ordinance kay iban pa nga mga ordinance sa kay patuman sa syudad sang Iloilo sa Dinagyang Festival. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-perform sa mga dalanon ng mga tribo ng mga magapasakop sa Dinagyang Tribes Competition. Ini magluwas pa sa ilang performances sa tatlo ka mga judging areas sa Freedom Grandstand, Huervana Street, La Paz, kag Iloilo Sports Complex. Ginhingyo ni Mayor Raisa Trenyal sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga dapat magperforman ang mga tribo sa dalan na makatanaw man ang mga wala makabagal sa tickets sa judging areas. Masaksihan ng street dancing performance sang Dinagyang Tribes rin sa Washington Supermart sa J. Ambasa pagkato sa Plaza Oleta. Iwato ng Dinagyang Tribes Competition sa Enero 25, 2026. Umpisa alas 8 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ibahan sa Maritime Industry Authority 6 ang pag-extend sa biyahe sa mga fiber vessels. Gimaras Iloilo, vice versa. May kang tanan sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. Inyang sa bansang Marina, kasunod sang request sa mga lokal nga panguluhan sa Gimaras sa ginatisipar pagdagsa sa mga pasahero. Extended ang trip sa mga fiber boats sumugod Enero 23, Tubtob 26. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ordinance, anti-smoking ordinance, iban pa nga mga ordinance sa kutni patuman sa syudad sa Iloilo sa Dinagyang Festival. Detalye sang balita, Emi Rose Santiagudo. Hugot nga ipatuman ang mga ordinansa, executive orders kag mga pagsulundan sa syudad sa Iloilo sa tunga sang selebrasyon sang Dinagyang Festival. Ini ang panumdum ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyal sa publiko. Sunod sa alkalde, hugot nga ipatuman ng anti-smoking ordinance kag mangin alerto man sa pagbantay sa mga dalanon ang Iloilo City Anti-Smoking Task Force o kun ICAS. Nagpanugyan man ng alkalde sa publiko nga mangin responsable sa paghaboy sang ilang nga basura bangod hugot nga ipatuman ang anti-littering ordinance. Bilang pagpanghanda, nagpahamtang na sang dugang nga trash can sa mga dalanon. Dapat man nga respetuhon ang palibot nga nagpahanumduman ng alkalde nga hindi pagtapakan ang mga tanom. Samtang nagpasalig naman ang Iloilo City Police Office nga hugot nila nga ipatuman ang mga ordinansa kag pagsulundan sa syudad. Sunod kay ICPO OIC Director Police Colonel Wilbert Parilla, igapatuman nila ang mga ordinansa kaglay sa syudad kaangay sang pagdumili sa pagpangarilyo, paghaboy siyang basura sa mga pampubliko nga lugar, kag curfew for minors.
Nagpanugyan man siya sa publiko kag mga bisita nga magatan-aw sa Dinagyang Festival 2026 nga magsunod sa mga layi nga ginapatuman sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Chagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka dalanon sa downtown area butangan sa gyapon sang banderita sa kay Iloilo City Mayor spokesperson Joy Fantilaga. Detalye sang balita, Emi Rose Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginathag sa Iloilo City Government. Nabutangan sa gihapon sa mga banderitas ang pila ka dalanon sa downtown area sa city proper. Ini sa pihak sa nagkalain-lain nga reaksyon sa mga Ilonggo sa naging desisyon sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI na hindi na pagbutangan sa banderitas ang performance area sa mga tribo. Suno kay Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson Iloilo City Mayor Raisa Treñas, may ipahamtang nga banderita sa downtown area, partikular sa hiwaton nga Dinagyang Food Festival. Tugutan man ang mga pribado nga establishmento nga magpahamtang sang ilang nga kaugaligon nga banderitas. Ginathag niya nga ang mga mayor nga dalanon lang nga agyan sa mga tribo ang hindi pagbutangan sang banderitas agod hindi ini magsablag sa ilang nga performances kag sa mga kuhaon nga litrato kag videos. Dugang niya nga subong at tuig, wala na sang limit ang kataason kag kadakuon sa mga props. Gani importante nga hindi ini magsangit sa mga banderitas. Ngayon Manila nga i-maintain ang katinlo sang Kalye Real kag downtown area pagod wala na sa mga spaghetti wires matapos iniging paidalam sa underground cabling. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Chagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa mga empleyado sa Iloilo Provincial Capital, ang mga bangko sa Judging Area No. 2 sa Wervana Street, La Paz, sa adlaw sang kasadian sa Kabanwahanan, Enero 24. So kay Attorney Remy Coy Valencia, Hepe ng Human Resource Management Office ng Iloilo Provincial Government, may aras ang 433 ka bangko sa Judging Area No. 2, 20 ka opisina sa Kapitulo, may aras ang 10 ka ticket nga ginhatag pinagi sa mga department heads. Ang nabili ni Katag sa ibang pang empleyado nga una na naka-request sa ticket. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Karyo nga suspendido ang trabaho sa regional ng opisina sa Department of Agrarian Reform sa Enero 23. Inibilang pagsunod sa Executive Order No. 004 Series of 2026 ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagainganyo sa mga ahensya ng gobyerno nga magpatuman sa suspensyon sa trabaho bungod sa limitadong access sa mga opisina kasunod sa mga ginapatuman nga road closure kag traffic condition angot sa Dinagyang Festival. Samtang magapatuman sa flexible work arrangement ang regional office kag Iloilo Provincial Office ang Department of Trade and Industry sa amuman nga adlaw magapanumbalik ang regular nga operasyon sa mga nasambit nga opisina sa Lunes, Enero 26. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, 6 ka tribo ang magapasundayag sa ilang mga dinulagon nga performances sa Illumination Festival of Light Festival sa Biyernes. 4 ka tribo ang maghatag sa ilang all-out performances sa kompetisyon nga ginalakipan sang Zamboanga Hermosa Festival sang Zamboanga City, Paburulon Afi sang Tuguegarao City, Pandanggitab sang Oriental Mindoro kag Banaag Festival sang Anilaw. Maghatag man sang ilang special performances ang Dinagyang Illumination Group kag Iloilo Cultural Federation Incorporated, Fedlad Lion and Dragons Dance Troupe. Mag-perform mga grupo sa masunod nga ruta halin sa Atria Park District, pagkato sa SM City Iloilo, kag Iloilo Business Park. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sang ukon mga naga-illegal parking kag kolorom nga sa lakyan na dakpan sa clearing operations sa clearing team sa La Paz. Detalye sang balita, General Maclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sa clearing operation ng enforcement and clearing team ECT Team 3 sa barangay Aguinaldo pagkadto sa barangay Alalasan, La Paz. Pila ka motorista ang nadakpan matapos maktuwa nga nag-obstruct ug nadiskubrihan nga kolorom para ng operasyon sang ICT TMO para makabulig tinlo sa dalan batok sa mga traffic violators. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ito ang ginapatuman nga traffic flow sa Dinagyang kag mga traffic personnel nga nagagiya sa dalan suno sa ICT TMO. Detalye sang balita, General Maclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapangabay ang pamunuan sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa mga motorista nga respetuhon ang ginapatuman nga traffic scheme sa selebrasyon sa Dinagyang Festival.
Suno kay ICTT Mao Chief Retired Colonel Rodrigo Garbanzos, dapat man respetuhon ng mga traffic personnel nga na-assign sa ilang mga pwesto para giyahan ang mga motorista. Kasunod sa pagpatuman na sa road closure, dugang sang ICTT Mao nga dapat palabaon ng pasensya sa dalan bangod sang heavy traffic sa mga mayor nga karsada sa downtown area. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kiosk lauman sa Food Festival kag Trade Fair sa Kapitolyo. Detalye sa balita. Hope Torres-Santos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kwenta ka food kiosk kag merchants nga nagabaligya sa nagkalain-lain nga pagkaon kag produkto ang magapasakop sa food festival sa Iloilo Provincial Capital sugod Enero 22. Suno kay Miss Auline Yusin, Lady Head sa Iloilo Provincial Government, iga-highlight sa food fest sa Kapitolyo ang slow food community sa probinsya. Pahayag ni Yusin na pulo ka kiosk ang para sa slow food. Nahamtang ang mga kiosko sa dalan Muli-Luni kag General Luna sa Anay Capital Judging Area. Magalawig ang kasadyahan sa Kabanwahanan Trade Fair kag Food Festival sa January 25. Magluwas sa pagkaon kag mga produkto, may mga banda man na magahatag kalingawan sa mga bisita na magapadulong sa Kapitolyo. Sa Trade Fair, lauma ng mga preska nga produkto sa mga mangunguma sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Toy Chante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Solemn Food Procession hiwaton sa Enero 23. Detalye sa balita. Marian Grace Saranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa Biyernes, Enero 23, ang Fluvial Procession kag Solemn Food Procession bilang kabahin sa selebrasyon sa 2026 Dinagyang Festival. Maumpisa ang Fluvial Procession sa alas 2 sa hapon kag ang Food Procession halin sa Muli-Luni padulong sa downtown area tubig sa San Jose Parish Placer. Ang kahiwatan na kabahin sa pagpadungog kay Senior Santo Niño sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Andre Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, temporaryo nga suspendido ang biyahe sa mga fiber vessel Iloilo-Guimaras sa Biyernes, Enero 23 sa rin alas 2 sa hapon tugdo alas 3:30 sa hapon. Siging pagwa nga Sea Travel Advisory sa Coast Guard Station Iloilo, ang suspensyon ginhimo bangod sa hiwatan nga Fluvial Procession may kantan sa selebrasyon sa Dinagyang Festival. Mag-resume naman gilayon ang biyahe sa oras nga matapos ang Fluvial Procession. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang trabaho sa mga opisina sa Iloilo Provincial Capital lakip ng Iloilo Sports Development and Management Office sa Biyernes, Enero 23 kag Enero 26. Pinagod makatagtion sa mga empleyado nga makatag sang suporta kag makipagbahin sa 2026 kasadyahan sa Kabanwahanan ka mga aktibidad sa Dinagyang Festival. Lauman ang kasadyahan sa Kabanwahanan sa Enero 24 samtang sa Enero 25 naman ang Dinagyang Tribes Competition. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, 3 ka volcanic earthquake ang nabalag sa 24 oras nga monitoring Enero 22. Samtang sulfur dioxide flux naman yara sa 2,973 ka tonelada kada adlaw sa Enero 21. Sa gyapon nakasaka sa alert level 2 ang kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Livelihood projects nga nagasuporta sa kalinungan kag kauswagan sa komunidad gin-launch sa Ibahay, Aklan. Detalye sang balita Marian Grace Saranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa Department of Social Welfare and Development o ang DSWD Fed Office 6, pinaagi sa Sustainable Livelihood Program o SLP ang duwa ka livelihood project sa Ibahay, Aklan sa ibalong sa payapa at masaganang tamanan ano kung tamana program bilang suporta sa kalinungan kag kauswagan sa komunidad. Din pangunahan ni DSWD 6 Assistant Regional Director for Operations Catherine Jo Lampreya ang launching sa Rice Retaining Project sa Aparicio Pamana Association sa Barangay Aparicio kag Agricultural Supplies Project sa Ginaa Pamana Association. Una, nakabago ng duwa ka asosasyon sa hupig 300,000 pesos na grant. Gara sa launching sa the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO, Representative Romulo del Rosario kag Ibahay Municipal Mayor Engineer Jose Miguel Miraflores. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bata ni Vice Mayor Lamasa nagsumpa na bilang bagong SB member sang Dueñas. Detalye sang balita Hope Torres-Santos.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsumpa na bilang bagong mga miyembro sa Sangguniang Bayan sang Dueñas ang bata ni Anay Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Nagsaka si Isabel Anica Lamasan Paduhinog, 22 years old, bilang SB member sang Banwa matapos mabakantihan ng konseho sa tapos magsaka man si SB member Pia June Pama bilang Vice Mayor talos sa nagtaliwan nga vice alcalde nga si Lamasan. Ang nominasyon ni Paduhinog ang gin-endorso sang Nationalista Party. Sa interview ginpasalig sang bagong nga SB member na padayuno ng mga manami nga naubra sang iyan nagtaliwan nga Iloy. Sa karon magluwas sa trabaho sa konseho, nagapadayon man sa pagtuon sa kolehiyo si Paduhinog. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hotel vans ng DOH igapahamtang sa Robinson's Main libre nga HIV kag syphilis testing igatanyag sa publiko. Detalye sa balita, Marian Grace Araniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Igapahamtang sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development ang local van sinin sa Guasang Robinson's main entrance sa Iloilo City sa Enero 23 to 24. May gatanyag ang libre na human immunodeficiency virus o HIV kag syphilis testing ang DOH Region 6 local van. Magahiyat man ang regional office ang libre na konsultasyon kag magapanagtag sa libre na pre-exposure prophylaxis, condoms kag blues. Para sa Bagong Pilipinas, Mendri Saraniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Comelec Comelec Pasig City magatanyag sang satellite voter registration. Detalye sang balita, Marian Grace Araniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magahiwat ang Commission on Elections sa Comelec Pasig City sa satellite voter registration para sa palabuton ng barangay kag sangguniang kabataan o SK elections. Sa Enero 23, mahiwat ang satellite voter registration sa Pasig National High School Amphitheater, Enero 28 sa Manila Integrated School Covergine, kag sa Enero 30 sa Myla Paredes Aritalia National High School. Nakip sa mga serbisyo na igatanyag ang new voter registration, transfer of registration, correction of entries kag reactivation sa voter status. Sa mga interesado kag kwalipikado nga botante, magdala lang sa valid ID. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sa checking nga may kabugusan nga balor nga masobra sa milyon ng mga pamilya sa nagkalamatay nga tanod opisyal kag empleyado sang mga barangay sa Negros Occidental. Ini sa idalom sang Barangay Insurance Program for barangay tanod sa officials and employees ng provincial government. Ang mga benepisyaryo nagalin sa Calatrava, Ibi, Magalona, San Enrique, Valladolid, Pontevedra, Caguan kag Ilog pati na sa mga syudad sang Sagay, Victoria, Silay, Talisay, Bago kag Kabangkalan. Sa idalom sang programa, ang mga insured individual magabaton sang 50,000 pesos para sa natural death claim samtang 100,000 para sa accidental death. Ang programa nagsugod 24 katuig nang nagligad bilang pagkilala sa provincial government sa importante nga papel sa mga barangay tanod kag mga opisyal sa pagpatuman sang kalinong kag katawhay sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dakpan sa kapulisan ang provincial most wanted person sa Barangay Cubay North, Bugasong, Antique. Ang suspect, kinkilala nga si alias Ray, 51 years old, kag residente sang Bugasong, Antique. Kaso nga murder ang ginapangatubang sang suspect. Gintingog nga puwersa sang Bugasong Municipal Police Station, 2nd Antique Provincial Mobile Force Company, kag Antique Provincial Intelligence Unit ang nagpatigayon sang operasyon. Sa karon, yara na sa Bugasong MPS ang suspect para sa disposisyon sang iya kaso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagman sa kapulisan ng most wanted person sang Taguig City sa Barangay Inabasan Sur, Hamtik, Antique. Ang suspect ginkilala nga si alias RV, 26 anyos, kag residente sang Barangay Leon, Lawaan, Antique. Murder ang kaso nga ginapangatubang sang suspect. Ang madinalagon nga operasyon ang ginpatikan sa Hamtik Municipal Police Station kag Taguig City Police Station. Sa pagkaaresto sa wanted person, nagatutok sa gihapon ng Police Regional Office 6 sa nabiling nga wanted person sa komunidad agon makuha ang hustisya para sa ilang mga nabiktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:26 sa hapon.
momento man ang tipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Webes, Enero 22, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.